ng mga presidente. Bakit si PBBM lang ang naglakas loob na gawin ito? Kung hindi si Rao bumigay, hindi naman mahagilap ang 5 flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinunduhan ng kabuuang mahigit 1 bilyong piso. Ang isa nga sa mga project dineklara pang tapos na. Natakot ba ang mga nakaraang administration? Sa privilege speech kahapon ni Senator Ping Lacson, binanggit niya ang nawawalang dike project sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauhan, Oriental Mindoro. Ang halaga ng kontrata, 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto. Ito po ang Sitio Dike. Yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Ay ako po, 50 years na dito, nung nakatira. Ay wala po ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita. Sana kung naisagawa po yan, ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kapag naririnig natin ang mga salitang flood control, ang unang pumapasok sa isip ay tapos na, kumpleto na, wala nang problema. Ilang dekada na nating naririnig na ang proyektong ito ay naipatayo na raw ng mga nakaraang administrasyon. Pero bakit hanggang ngayon lumulubog pa rin ang mga syudad? Maraming pangulo ang dumaan, maraming proyekto ang ipinangako, maraming milyong piso ang inilaan. Pero nang dumating si PBBM at personal niyang sinilip ang lugar, walang nakatayong flood control project. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Ang tanong, kung sinabi ng mga nakaraang administrasyon na tapos na, bakit wala? Kung sinabi nilang gumastos na, bakit walang bakas? Kung sinabi nilang nakumpleto na, bakit mismong si PBBM ang nakatuklas na wala palang proyekto? At napapasok ang masakit na katotohanan. Ilang presidente ang nagdaan, pero bakit walang naglakas loob na ilantad ang totoo? Takot ba sila? Kompromiso ba ito? O may mas malalim na dahilan na hindi nila gustong malaman ng taumbayan? Ang pagkakaiba, si PBBM ay pwedeng sumunod na lang sa script ng mga nauna, ngumiti, mag-anunsyo, mag-ribbon cutting at tapos na. Pero pinili niyang magsaliksik, magtanong at magpakita ng ebidensya sa taong bayan. Kung saan ang iba'y nagkunwari na ayos na ang lahat, siya'y nagsabi ng, "Sandali lang, nasaan ang proyekto?" Yang mas mabigat, kung totoo na ilang beses nang inilagay sa budget ang flood control, kung totoo na ilang ulit na ring ipinahayag na tapos na raw, sa makatuwid, saan napunta ang pondo? Ito ang hindi masabi ng mga nakaraang administrasyon. Ito ang hindi nila nagawa. Ito ang tinakasan nila. Kung sa mamunang pagkakataon sa kasaysayan ng mga presidente, may isang leader na hindi natakot tuklasin ang totoo. At ang tanong, kung kaya ni PBBM, bakit hindi nila kinaya noon? Kung nakita ni PBBM ang hindi nila nakita, ibig sabihin ba nito, alam nila pero pinili nilang huwag gawin? Ang sagot ay hindi pa malinaw. Pero isang bagay ang malinaw. Sa dami ng pangakong flood control, iisa lang ang naglakas loob na silipin kung may laman ba o puro hungkag. That will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Luke 8:17. Kung paanong inihahayag ng Panginoon ang mga bagay na itinago, ganun din niya inilalantad ang katotohanan para sa ikabubuti ng kanyang bayan.
Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi natatakot sa liwanag, bagkus ay naglalantad ng katotohanan upang mailapit ang tao sa kanyang kalooban. Kaya't sa kasaysayan ng ating bayan, kapag may leader na naglakas loob, magsiwalat ng totoo, nakikita natin ang isang larawan ng pag-ibig ni Kristo. Isang pag-ibig na hindi nagtatago, kundi nagliligtas, naglilinis, at nagtatama. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig na laging naghahayag ng liwanag sa gitna ng dilim. Bigyan mo po ang aming mga pinuno ng lakas ng loob na piliin ang tama kaysa madali at ang totoo kaysa huwad. Naway ang iyong pag-ibig ang magsilbing gabay sa aming bayan upang ang hustisya at katotohanan ay manaig. Sa iyong pangalan. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.